Ito yung pinakamasakit na part sa mga OFW. Ang umalis uli sa ating bansa at iwan muli ang ating mga mahal sa buhay. Ngayong araw nga ang biyahe namin papuntang airport. Bali hindi na sana ako magpapahatid dahil lalo lang akong malulungkot. Pero dahil nga dadaan pa ako ng Cavite upang ihatid yung isa kong anak. Kaya naman pumayag na lang ako na ihatid nila. Habang nasa biyahe nga kami ay tumigil na lang kami sa gilid. Nagluto na lang kasi ng pagkain yung mama ko na baon namin. Upang sa ganun hindi na kami titigil sa mga fast food o restaurant. Dahil alam naman natin na pag umorder ka sa ganun, mga kainan ay matagal kang maghihintay ng order. Na pwedeng makaubos ng oras at malate sa flight. Nandito na nga kami sa Cavite upang iwan yung isa kong anak. Hindi na nga namin isinama sa airport, baka kasi doon pa umiyak. Dito kasi siya nag-aaral sa Cavite at kasama ang mama niya. Pagdating nga namin ng airport ay nag-send ng video yung tito niya. Kaya naman lungkot at sakit ang nararamdaman ko sa mga oras na yan. Pero kinakailangan ko magpakatatag para sa pamilya at para sa pangarap. Kailangan talaga nating harapin yung realidad ng buhay. Kinakailangan nating magsakripisyo para sa future ng ating mga anak. Bale, alas 3 na nga ng madaling araw ako nakarating sa aming dorm at alas 7 ng umaga ang aking pasok. Maulan pa nga nang dating ko rito sa Taiwan at 2 oras lang ang aking naitulog. Bakit nga ba pumasok ako agad? Ito ay dahil para hindi maapektuhan yung iba. Dahil baka may gustong magbakasyon na ganon din ang gustong oras ng balik. Pero dahil nga hindi ako nakapasok ay baka ipagbawal na yung ganong oras ng balik. Buti na lang talaga nag-change shift na. Ang buong akala ko nga ay kakonti lang ang ire-recycle. Pero pagtingin ko nga sa monitor ay napakarami pala. Dahil kung kukunti lang ay makakaidlip pa ako. Ayan nga at nilinisan ko na muna yung filter para mas maganda at mas mabilis ang recycle. At pagdating nga ng kinabukasan ay pick up na ng recycle. At dahil dyan ay makaka-relax na ako. Dahil nasa good condition naman yung mga machine at ang mga motor pump ay tamang relax lang muna. At dahil nga na-homesick pa ako at sobrang nabitin ako sa bakasyon ko, para malibang ay pumasyal muna ako sa mga tropa. At ayan nga busy sila sa pagme-maintenance ng mga machine kaya wala rin ako nakakakwentuhan. Ngayong araw nga ay pa-dinner ng company pag out namin. Saktong-sakto nga ang pagbalik ko at anniversary ng company at may pa-dinner. After nga namin magtrabaho, ito na yung oras para mag-relax. Hindi natin kinakailangan magpadala sa homesick. Natural lang yan, malulungkot at masasaktan ka. Pero kinakailangan nating maging matatag upang harapin ang realidad ng buhay. Ayan nga mga tropa, nagpapakondisyon pa para makabuelo ng kain. At ito na nga yung oras para umatake. Napakaraming ang pagkain at hindi mo na alam kung ano yung kukunin. Pangalawang beses na nga namin magdi-dinner dito sa restaurant na to. Kaya naman alam ko na kung ano yung una kong pupuntahan na pagkain. Oops, may naka-overtake na screenan. Paunahan pala sa kanin, ano? Layas na layas, nakain pa kami. Ang pogi namin katrabaho.
boss ko. Shout out kay iyo dyan. Pang-apat na plato. Most idol ko. Medyo lang malakas. May nagwawala rito. Oo, barangay tanod eh, no? Barangay tanod. Mataba para si Kapitan na. Ulay bro. Solid. Mga solid kayo. Boss, kayo. Kayo lang sa kalap. Yee, oh, picture.